Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi. Programang nagtatagulo, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adlikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi. Programang hatid ay mataguluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi. Okay, so magandang araw po sa atin lahat. Of course, ito naman po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At syempre po, ngayong araw na ito, pag-usapan natin ano ba yung mga nangyayari sa ibang bansa. Talagang climate change na. Ano unahin natin, be? Ha? Okay, sa Indonesia daw. Tingnan natin ang Indonesia. For 80 years yata, no? More than 165 neighborhood ang under the baha. Ano? Ayan, tingnan yung lakas, oh. Diba? Ayan, mga rescue workers have ropes around them para mapigil na ang pagdaloy talaga ng tubig. May kasamang no? Ito po yung mga nangyari sa Indonesia. Flash flood after heavy rain. Ayan, tingnan yung mga nangyari po, oh. Diba? Ayan. Parang sa atin din. Yung mga nakaraan, no? Yan. At least 23 people, balik doon. At least 23 people o katao po, balik doon. Yun po yung nangyari for 80 years yata. 80 years na nakalipas. Ulitin lang natin, ayan. Ayan, may 165 na mga magkakapit bahay, no? Ang nalubog dyan, no? Diba? Ayan, flash flood after heavy rains. Yan, ako. Yan sa Jakarta. Diyan ako nang galing, eh. Diyan ako nang galing dati. Napakaganda rin ng Jakarta. Hindi ko na makita. Okay. Ayan. Diba? Ayan ang mga rescuer. Indonesia to, no? Yan yung after. Ang Indonesia, kapareho rin natin ng itsura, kamukha natin sila, diba? Ayan. Talagang may climate change na, no? Ayan po. In Banten Province building, nag-collapse because of the, diba? 30 million people, rising level, extreme weather talaga, di ba? At 60,000 ang nag-evacuate. At meron na po daw na 23 katao na ang namamatay. Ang laki ba yun, di ba? Yun ang nangyari sa Indonesia. So, sa balita po natin, kanina, narinig natin, na ayon sa balita ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan po ni Secretary Hans Leo Kakdak, wala
wala naman daw pong problema pa. Wala pa raw wala pa raw naitatala ngayon na casualty dyan sa Indonesia sa ating mga kababayang Pinoy. Kasi marami rin po dyan Pilipino eh. Okay, next natin. Ito naman po sa Brazil. Yan, mahigpit ang yakap sa isa't isa ng mag-asawang ito. Tingnan nyo po, oh. Ito ay May 4 nangyari, no? May 4. Ayan, kulay putik na baha. At halos pati bubong, no, abutin. Sabi nila parang after 80 years bago nagkaganyan-ganyan talaga. Ayan ang dahilan dito dyan. Ang dahilan ay yung nasira yung kanilang electric drum. Yung kanilang parang, yan, hydroelectric dam sa southern Brazil. Kasi medyo mahirap din tubig yata dyan, ano, yan. So, nasira yun. Kaya dumagasa ang, at lumubog ang mga kabahayan dyan. Ito, ang ganda, oh. Tingnan mo na, iyakyat doon. Diba? Siguro ngayon ang pwedeng gawin, alam mo kung ano? Gumawa ng parang ang mga bahay na ngayon ay ano na, no? Yan, 70 yung mga nawawala sa kanila. Kailangan lahat ng bahay pala may ganyang ka na, no? Yung rubber boat. Sa Marikina, ganun eh. Okay. Ayan naman ang nangyayari. Ito rin, sinasabi kanina, narinig ko, sinasabi, wala pa naman, no, na nangyayari din na may Pinoy na nagkaroon ng problema o na biktima nitong baha na ito. Wala pa rin naman po para sa ngayon, no? Okay. So, ang nagkaroon tayo ng problema dito sa Hong Kong, may dalawang mag-asawa yata ang nasa ospital dahil sa rumagasa rin dito ang napakalakas na ulan at pumaha pa, kung ako nagkakamali. Sige nga, be. Hong Kong po ito, sa Hong Kong. Tingnan nga natin, kumustahin natin ang partner natin doon. Ayan, matapos bumagsak ang pinakamalakas na pag-ulan dito sa Hong Kong. Ayan, ang taas. Ayan, sa loob ng 140 years. Kanina, 80 years. Yung kay Brazil. Ngayon to naman ay 140 na taon na ganyan ang nangyari. No? Ang mga gamit sa loob ng shopping mall na ito, ganyan po. Ayan. Lumutang sa tubig ang mga kagamitan sa loob, no? Alala ko tuloy yung milenyo nga ba yun?
May isa pa, yung talagang yung mall ay inabutan, konti na lang yung sa taas natin. Ayan ang mga nangyari ngayon doon. Sa parking area po yan, ha? Sa Hong Kong ito, sa Hong Kong. Yan, black rainstorm warning. Ay, bakit September? Okay, sige. Okay, so sabi dito sa ating ulat, sa DMD, ba't maano siya ma-echo? Wala. Ay, ano ba? Ganyan? Yan. Ayon sa DMD, walang Pilipinong apektado sa bagong serye ng lindol sa Taiwan at pagbaha naman sa Indonesia at Brazil. Ngayon pong May 7, 2024, tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng Department of Migrant Workers sa sitwasyon ng mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng mundo kasunod ng serye ng mga sakuna. Sa Taiwan, muli itong niyanig ng magkakasunod na malakas na lindol. Sabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, wala pa silang namomonitor ng mga apektadong overseas Filipino workers na apektado ng pagyanig. Sa kabila nito, naka-high alert pa rin ang kanilang tanggapan doon. Samantala, wala ring apektadong Pilipino naman sa malawakang pagbaha sa Brazil at Indonesia. Diba? Kung matatandaan po natin at babalikan natin ang huling ulat, humigit kumulang 80 na mga namatay sa pagbaha o 80 na ang namatay sa pagbaha sa Brazil, habang higit 100 ang namatay sa Indonesia. Maraming bahagi pa rin sa Hong Kong at Southern China ang lubog pa rin sa tubig baha matapos ang panalasa ng malakas na bagyo. Ayon pa rito sa balita natin, sa loob kasi ng 140 na taon ay ngayon lamang nakaranas ang Hong Kong ng matinding pag-ulan. Ayon sa emergency service na mayroong mahigit 100 katao ang dinala sa pagamutan. Marami ang sasakyan ang tinangay ng rumaragas ang baha kung saan maraming residente ang kanilang pinalikas. Nakaranas din ng ilang landslide sa mga bulubunduking bahagi ng Hong Kong dahil na rin sa walang humpay na pag-ulan. Ayon naman sa Hong Kong Observatory na nitong Huwebes pa ay naglabas na sila ng black warning dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Ayan po. So for the meantime, wala po tayo munang wala po silang namomonitor na mga pangyayari na biktima ay ang ating mga kababayan. Ang isang parang narinig ko kanina ay merong daw 2 na nasa ospital. Pero ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakamonitor naman sila at sa ngayon kasi ay binibigyan na nila ng pansin yung 2 nasa ospital sa Hong Kong. So meron na ba tayo? Ha? At pinagdarasal pa rin natin na sana'y wala namang mangyari sa ating mga kababayan at sa lahat, diba? Ay nagkakaroon talaga ng climate change na talaga, no? Paiba-iba na talaga ang panahon. Isipin mo dyan sa mga bansa na yan, hindi naman ganun kalakas, diba? Ang mga pag-ulan, malakas na hangin pero talagang hindi naman bumabaha. Diba? Sa Brazil, ilang taon bago nila naranasan yan. Sa Indonesia, tingnan nyo naman yung nangyari sa Indonesia din, di ba?
Ang Hong Kong, hindi ako maniwala talaga na bahain ng ganung kabaha. Dahil mataas ang Hong Kong. Okay? Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Okay. So, ayan po, ano? Mag-ingat po tayong lahat at tayo po ay magdasal para sa kaligtasan ng bawat isa sa iba't ibang mga sulok ng mundo. Ha? Nag-iba na talaga ang ano, no? At hari manawari ay matapos na yung mga ganitong hindi karapat-dapat na mangyari sa atin, no? At dapat mahalin din natin ang ating nature. Diba? Okay. Sige. I-ano na natin muna yung iba pa natin. Magpaalala muna tayo. So, bali ang mga ano natin ngayon ay ang ating yung lindol sa Taiwan, ang pagbaha sa Indonesia at Brazil, sinundan pa ng Hong Kong. So, sana po ay maging maayos na lahat, ano? Okay, next natin. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Say it. Yes. Sincerity. Stop.
inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano, kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ng iyong kontrata, ha? Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995?
Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Okay. Yan po ang kabuuan nating babaeng migrante. May kakampi ka? At sana nga po ay muli po nyo kaming subaybayan dito sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Muli po, ito ang inyong lingkod, Fenny Codemus. Nagpapaalam po sa inyo para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Ang programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, Dito sa Kakampi Online, may kakampi ka. Inyong narinig ang isa namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyo,